ito na mga guys. Grabe na ito mga guys. Pati mga vloggers mga guys, pinatulan na ng Congress, talagang nasisiraan na ng ulo yung mga tuhad ko mga guys. Mga kababayan, wala na tayong mahabang intro pa. Panoorin na natin. Pero baka kung pwede sana makisuyo lang. Pa-subscribe, like, and share. Salamat. Oh, kasi 'di ba just recently, ang Facebook sinabi na tatanggalin na nila yung restrictions. Gagawin na nilang kumbaga mas ipinopromote nila yung malayang pagpapahayag, kaya yung mga fact checkers tinanggal na nila. Kasi yung fact checkers ginagamit lang sa politika, yung pagbablock sa mga accounts sa Facebook. So kung lumuluwag na sa Amerika, dito naman sa Pilipinas, sinisigapan nila. Ganyan tayo ka-backwards mga bossing. Kaya hindi umuunlad ang bayang Pilipinas kasi paatras tayo. Hindi natin ini-embrace yung makabagong teknolohiya, hindi natin ini-embrace yung mga pagbabago sa bayan natin. So ito, pakinggan natin itong napakagaling na interview na ito at reaksyonan natin kung ano ba pinagsasabi nitong damuho na ito. Mandan, good morning, sir. Hi, good morning, sir. Kated and kay DJ. Magandang umaga po sa inyo sa lahat na nakikinig po. Magandang umaga, Kong Dan. Kong Dan, ito pong isasagawa Yes, niyo ma'am. pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito? At anong oras pong simula mamaya ng hearing Ano ang layunin? Tingnan natin anong layunin? po ninyo? Yung pong naitaas po na sa atin ng Kongreso ay nakalimutan ko yung resolution pero tatlo po kaming magsasama-sama dito. Yung pong public information, public information and communication technology, saka yung sa akin pong committee. So tatlo, TRICOM, nauso na yan. Nung una, naging DUWACOM, naging QUADCOM, ngayon naman TRICOM, tatlong komite. Isang komite na ito ni Dan Fernandez na di ko maintindihan bakit ka pa kakandak ng mga ganitong investigasyon. Alam naman natin na matatalo kang gobernador at hindi ka na congressman. Pagdating ng Mayo, hindi ka na po congressman, matatanggal ka na sa Kongreso. Hindi ko alam kung bakit nagpapaimbestiga ka pa ng ganito. Dapat nagfo-focus ka na kung paano ka kung paano ka mananalo. Magpaligo ka na ng aso, magpaligo ka ng kambing, guya, ano yung na lahat. Kasi ginagawa mo, nakikita ko, nagpapaligo ka na matanda eh. So lumulusong ka na sa bahay. Lumangoy ka na sa imbornal kung gusto mo. Gawin mo lahat para manalo. Pero etong gagawin mo na to, wala na to eh. Panggigipit na lang to. Para sa akin, panggigipit na lang to. Bakit? Alam mo for a fact na hindi ka na Kongreso pag tungtong ng Mayo. So, para saan pa tong kinakandak mo na investigation? Last hurrah para matakot nyo yung mga vloggers? Sige, diretso. Basically, ang ating pong itatakal dito, syempre po, dalawang bagay itong parang nagbabanggaan eh. Kasi nabasa ko, 6 na pong bill itong binigay sa amin. At marami pong iba't ibang mga House bill and resolution and also privilege speech po na napadala sa atin. So yung pong sa freedom of expression and also doon sa libel ng mga... Freedom of expression and libel. So meron na po tayong kasong libel dito sa Pilipinas. Actually nga, sa ibang bansa, yung libel dinidecriminalize na. Kasi nga, maraming mga nagdedemanda lang para patahimikin yung nagsasalita, which is curtailing yon ng freedom of expression. Kaya nga tatanggalin na yung criminalization nun. Ibig sabihin, wala nang kulong yun. Kumbaga pwede ka nalang magdemanda, and then kung matatalo yung dinimanda mo, magbabayad siyang danyos. Pero wala na siyang kulong. Kasi nga ginagamit nga itong libel na ito paminsan para patigilin sa pagsasalita yung isang tao, yung isang kritiko, alam naman natin na karapatan mo yun. Kaya nga tayo binigyan ng bibig para magsalita. Kaya nga tayo binigyan ng mata para pag may nakita tayong hindi maganda, hindi tayo magbubulag-bulagan, lalabas yan sa bibig natin, magsasalita tayo. Kaya nga tayo may tenga, binigyan tayo ng Diyos ng tenga, para pag may narinig tayo na hindi maganda, pag may narinig tayong maganda, we can sing along with it. Pag may narinig tayong hindi maganda, magagamit ang ating bibig, magsasalita ka. So, konektado lahat. Mata, tenga, ilong sa bibig. Kasi nga, yung bibig yung ginagamit natin para i-express yung nararamdaman natin. So, karapatan mo yun bilang tao. Na pag may nakita kang marumi, pwede mong sitahin yung marumi. Pag sa tingin mo, mali ito, pwede mong sitahin kasi mali ito. Ngayon, kapag ang isang tao ay pinipigilan ka, pinipiringan ka yung mata mo,
binubusalan yung bibig mo, tinatakpan yung tenga mo, hindi na po natural yun. Pag-curtail na po yun sa iyong malayang pag-express ng iyong nararamdaman. Nakakasira ba yung pag-express ng nararamdaman? Depende. Kapag ikaw ay binabayaran para sirain yung kapwa mo tao kahit mali naman. Hindi ba? Ngayon, nasa iyo na yun. Kung ano, pag sa tingin mo mali ito, pwede mong sitahin kasi mali ito. Ngayon, kapag ang isang tao ay pinipigilan ka, pinipiringan ka yung mata mo, binubusalan yung bibig mo, tinatakpan yung tenga mo, hindi na po natural yun. Pag-curtail na po yun sa iyong malayang pag-express ng iyong nararamdaman. Nakakasira ba yung pag-express ng nararamdaman? Depende. Kapag ikaw ay binabayaran para sirain yung kapwa mo tao kahit mali naman. Hindi ba? Ngayon, nasa iyo na yun kung ano yung gagawin mo. Meron ngang available na batas na pwede mong gamitin para kung sa tingin mo, sinisiraan ka na lang ng tao na to at he's benefiting from that. Ano yun? Pwede mong gamitin yun. Yun na nga po yung libel. Pero hindi mo dapat utusan yung tao na gustuhin at mahalin ka. Kasi you cannot please everybody. Ang pwede mong gawin, pag hindi sila masaya sa'yo, try mo silang abutin. Ba't ka ba hindi masaya sa amin? Ba't ka ba hindi masaya sa akin? Ano bang problema mo sa akin? Di ba? Ngayon, doon tayo iikot. Kasi nga, kalayaan mo yun. Ikaw bilang tao, may kalayaan kang gawin yung mga magsalita sa mga hindi mo nagugustuhan. Kung ang political opinion mo ay kaliwa, ako naman ang political opinion ko ay kanan. So, sino nagsasabi sa atin ng totoo? Di ba? Yun yung napakahirap bilangin or timbangin dito. Sino ang nagsasabi ng totoo o hindi? Sa pag-vlog po, may nanonood sa'yo, merong basher sa'yo. Ganon din sa kabila. Merong ang vlogger na anti-Duterte at may vlogger na Duterte. Sino ang nagsasabi na tama yung isa, mali yung isa? Bawat isa. Ngayon, depende na lang sa audience yan. Kung ang audience manonood sa akin, di yung sinasabi ko gusto nila, pare-parehas kami ng opinion, nagiging ng traction. Ngayon, sa kabila naman, yung may ayaw naman sa akin, manonood sa kabila, ganun din. And the cycle goes on. Merong ayaw sa'yo, merong gusto sa'yo. Huwag mong pilitin yung tao na ayaw sa'yo na gustuhin ka. Kasi kung gusto nila yung sinasabi mo, nasa tao yan, pupunta sila sa'yo and they will follow you. Ganun po sa social media. Hindi po yan, ako tama, ako mali. Ilalahad ko yung opinion ko, it's up to the audience kung maniniwala sila or hindi. Ganun yun. Mga different content creator na kumbaga deliberate yung kanilang ginagawang creation and dissemination ng ating pong false information. Kasi medyo may boundary, may gray area. False information. How do you define false information? And when can you say the information is false? Minsan kasi, yung tao, nagsasabi niya na mali yung informasyon na yan kasi ayaw niya. Hindi niya tinatanggap yung sinasabi ng isa kasi nga iba yung opinion niya. And then, self-serving, yung pagsasabi na fake news ito, mali ito, nasa sayo yun. But then again, kung sa tao na nagsasalita, tama yung sinasabi niya and people confirms na sayo ako. So, anong ibig sabihin nun? Hindi mo talaga masasabi sino yung nagsasabi ng totoo at tama. Pero sigurado ako na yung mga content creators, sinasabi nila kung ano yung sa tingin nila ay tama. Which is, karapatan yun ng bawat isa. Kung kami nakikita may mga gaps, siguro ito po yung atin pong babalansihin. But of course, hindi lamang po tayo pumapasok doon sa issue ng mga vloggers na nagsasalita against a certain personality, karapatan po nila yan under the freedom of expression. But of course, meron mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasagasa ang mga legitimate mga journalists. Diba? Lumabas. Dahil daw sa mga vloggers, may natasagasaan na legitimate na journalist. Anong kasalanan namin? Kung mas nanonood ang tao sa amin kaysa sa mga legitimate na journalist. At saka ang mga journalist po, naghahatid lang po sila ng balita. Sila ba gumagawa ng balita? Hindi po. Ang gumagawa, tagapaghatid lang po sila ng ginawang balita
balita ng opisina nila. Kaya nga po, wala nang tiwala ang tao sa kanila. Kasi nga, wala silang sariling opinyon. Yung mga journalist, maglalabas sila ng balita, yung balitang ilalabas nila, kung ano yung napag-usapan sa opisina nila. Yun yung ilalabas nila. Nag-o-opinion ba sila sa mga balitang inilalabas nila? Hindi. Pero, nire-respeto natin yung mga media because